Alright, good day mga kabakal. So maraming mga kabakal nating nagtatanong kung paano daw magbasa ng drawing. Okay, so ito tamang-tama, mayroon tayong small job. Ito, may discuss natin ng mabilisan. Okay, so ito nga palang material natin, ito na 3RA58. Yan ay quantity 1, and then 200 UB. So ibig sabihin ng UB, universal beam. Okay, yan ang haba niya. And then grade. Ang bigat. So yan ay beam pa lang mga kabakal. Ito pa lang. Walang mga plates or walang mga plates. Okay. Yan yung ating material list. Okay. Ito naman ang 3D or isometric view ang tawag dyan. Ito naman naka-top view yan. Itong side. Tapos ito naka-side view. Okay. So ito, makikita nyo yan. Yan ang mga numbers ng ating mga cleats or plates. Okay. Ang tawag kasi dito mga kabakal, yan ay C-par lens. Cleats ang tawag dyan mga kabakal. Itong mga plates na to ay kakabitan niya ng mga C-par lens. Ngayon, itong number na to, hanapin lang natin to sa materialist, ay 3P3. Ito yan mga kabakal. At malalaman na natin kung anong lapad niyan, kapal, and then haba, and then bigat. So dyan natin makikita yan mga kabakal. And then ito naman, so hindi tayo maliligaw sa pagkabit dahil may mga numbers naman bawat materials. Ito 3P2, ito yan mga kabakal. 4 na piraso, and then 80 yung lapad, 10 mm yung kapal, and then 330 ang haba. Grade, kilo. Alright. So kapag kinabit na lahat ng mga materials dito sa ating universal beam, ay ito na yung kabuuhang bigat mga kabakal. 183.14 kg mga kabakal. Okay? So ngayon kung makikita nyo may mga tabas yan. So ang tawag nga pala dito mga kabakal sa mga tabas na to ay notching. Okay? So ibig sabihin nun, slice, slash, cut, yun ang tawag doon mga kabakal. Kung sa Tagalog, hiwa. Okay. So kung makikita nyo may nakalagay dito kung anong sukat ng ating tatabasin, tatanggalin, and then kung ano yung kapal, haba 80, katulad dyan 80 mm. Tapos mula dito sa may plans papunta sa web ay bawasan natin ng 27 mm. Tapos dito naman sa baba ay 90 mm. Tapos plans lang ang tatanggalin mga kabakal. Ang web niya iiwan natin yung web. Ayan, kung makikita nyo mayroon siyang imaginary line. So kapag sinabing imaginary line mga kabakal, ibig sabihin yan nakatago yan. So ang kakatingin natin na 90 na to sa likod. Tapos itong nakasolid line na to ay maiiwan yan. Dito yan nakaharap sa atin. Okay? So ganun lang kasimple yan mga kabakal. And then dito naman, sa may kabila niya, mayroon din siyang notching. No? Hiwa o tatabasin. Ayan. Mula dito sa may taas niya ay 95 ang tatanggalin natin. Okay? Kung makita nyo, naka-imaginary line naman. Paano mo masabing imaginary line yan? Kasi kung makikita mo, iba yung kulay. Parang kulay green. Hindi katulad nito, kulay blue, solid. So, ibig sabihin niya, nakatago yan. Minsan nakikita natin dito, kulay green or orange, katulad nito. Yan ang kulay ng ating imaginary line. Or dotted line or hidden line. Okay, so mula dito sa may labas, tanggalin na natin 95. Ngayon, sa likod yung tabas niyan. Tapos itong solid na to, nakaharap yan sa atin. So, hindi yan puputulin. Doon lang sa likod ang puputulin. Okay, dito naman sa baba, na side, mula dito sa may dulo, ay magsukat lang tayo ng 106. Tapos tabasin natin, tanggalin natin yung kanyang flange sa harap at saka sa likod. Tapos iiwan natin tong web ang tawag diyan mga kabakal, web niya. Iwan natin yan. Okay? So kabila yung putol niyan, kabilaan ng putol, harap at saka sa likod. Ngayon, kapag tiningnan natin papunta dito, ito ang makikita natin. Ayan o. So itong imaginary line na yan, ay ito yan mga kabakal. Ito. Tapos yung kadugtong niya, nakasolid, doon yan sa kabila. Kitang-kita yan. Kasi, ito ay putol yan. Ito yan o. Kaya pag tinignan natin mula sa taas, dito sa kabila, butas yan. Kaya makikita natin tong solid. Ayan o, nakasolid siya. Okay? So, ganun lang mga kabakal. Ngayon, sa pagkabit ng plates naman, mula dito ang zero natin, magsukat lang tayo ng 383 mm. So, katulad nito yan mga kabakal o. 383. Ayan. Nakita mo yan, 10
Ang 10 na yan ay 100 mm na yan. Tapos 20, yan ang 200 mm. Ano ba nakalagay dito? 383. Ngayon, 30, ibig sabihin yan, 300 mm na yan mga kabakal, 300 mm. Ngayon, hanapin lang natin si 383. So, 300, tapos yung 80. Yan, yung 38 na yan, ay equivalent 80 na yan. Tapos yung 3 na to, yan ang 300. 380. Okay? Ngayon, yung 3. Nakita na natin si 380. Ngayon, hanapin natin yung 3 na lang. 3. 300. Ang 8 na to, magsisilbing 80 yan. Okay? Kasi ganito ang pagbasa niyan. 300, 310, 320, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay. Ngayon, ang 3 niya, ito yan mga kabakal. Tatlong guhit na to. 1, 2, 3. So, yan yung 300, 383. So, yan ang pagbasa ng millimeter mga kabakal. Okay. So, ganun lang mga kabakal ang sundan natin. Yun lang. And then yung guhit natin, ang plate natin doon sa may likod ng ating guhit. Lagi yan mga kabakal. Ang guhit natin, yun ang nasa unahan. Tapos, sa likod ng guhit natin, yun ang plate. Doon natin ilalagay, hindi dito sa may harap. So, ganun lang mga kabakal. Sundan lang natin to. Okay. So, pipicturean ko yan and then ilagay ko dyan sa may comment section para makita nyo and then mapag-aralan nyo. Ngayon, yung kanyang arrow, A. Si A, tinuturo niya yan mula dito sa may labas, papunta papasok. Tinuturo niya yung posisyon ng plates. Kung nakatabingi ba yan or naka-sentro lang sa ating universal beam. So, ito yan. A. Kung makikita nyo dito, nakasentro lang siya mga kabakal. Ayan o. Sentro lang yan. So, ang pinaka-importante kasi dyan, yung sukat ng butas, yung height niya. Kasi minsan, kapag walang arrow, magkakamali tayo ng lagay ng butas. So, instead na ito, ay dito natin, yun ang ilalagay natin sa baba, tapos ito naman sa taas. So, kaya nilalagyan yan. Kaya may arrow, naka-indicate doon yung sukat, and then position ng plates. Ayan o, 100, kailangan, mula sa may taas ng beam, ng ating universal beam, papunta sa butas niya, sa sentro, 100 dapat. So, ayan, mula dito yan, dapat makuha natin yung 100. So, ganun lang kasimple. Okay? So, kung makikita nyo dito, nakasentro lang yung plate natin. Kung makikita mo, ayan o. Kahit walang sukat yan, pero makikita mo yung distance sa sentro ng ating beam at saka sentro ng ating plate. Kukunin lang natin yung sentro ng ating plate and then sentro ng ating beam. Tapos pagtatapatin lang natin. Yun na yun. So, kung makikita nyo dito sa may likod ng ating plate or cleats, ang tawag dyan. Sa likod ng ating cleats, ay may nakita kayong imaginary line. So, yan yung isang plate na payat na 80 lang yung lapad. Ito naman 180. So halos 100 ang difference. Ito ang 180, tapos ito yung 80. Yung mayroong imaginary line sa likod. So hindi yan makikita. Kaya nagkaroon ng imaginary line yan kasi natatakpan itong plate na malapad. So ayan, kung makita nyo, sentro din siya. So ito yan mga kabakal ito. Dito tayo nakatingin. Alright. So para maintindihan, tingnan natin yung ating finished product. Alright, so ito na yung yari natin mga kabakal. Okay, so katulad sa drawing mga kabakal, kung anong posisyon sa drawing, ay dapat ganun din yung posisyon ng paggawa para hindi nakakalito. Okay, so ito yung mga kabakal. Gaya ng sinabi ko, 80. So dito ang zero natin mga kabakal, dito. And then doon yung dulo natin. Ngayon, ito ay 80. Mula sa, okay, so mula dito sa may dulo, ay magsukat lang tayo ng 80. Ayan, dulo, 80. 80 mm yan mga kabakal, millimeter. So ayan mga kabakal, ayan. 80. Okay? Tapos may reduce siya na 5. Okay, so ang purpose ng reduce na yan mga kabakal ay para hindi agad mag-crack. Kasi kapag iniwa mo yan dito ng diretsuhan, kunting twist lang yan, or kunting pilipit lang yan mga kabakal, ay may tendency magkakaroon ng crack dito sa may corner. Ngayon, kaya nilagyan ng reduce yan para ma-prevent yung crack ng ating materials. Okay. Ngayon, 80 mula dito sa may taas ng flange papunta sa may web ay magbawas tayo ng 27 mm. Okay, so mula dito sa taas papunta dito sa web ay 27 mm. Ang babawasan natin, tatabasan natin. Yun ang tinatawag na notching, di ba? And then dito naman sa baba, kung makikita nyo, naka-hidden line. So ibig sabihin yan, nasa likod yung tabas niyan mga kabakal. Okay, so sa harap natin buo, ayan, naka-solid line sa harap natin. And then sa likod, naka-hidden line or imaginary line. Ngayon, kuha lang tayo ng 90 mula sa labas. 90, yan katulad niyan, 90. Alright, and then yung tabas niyan dito sa likod, ayan o, 90.
Okay. So dito kasi, nasa harap natin nakasolid. Tapos sa likod ay naka-hidden o imaginary line. So dito yan sa likod. Ibig sabihin, ayan. Yung kanyang tabas. Okay. Ngayon, kapag tiningnan naman natin yan sa may top view, mula dito, sa taas, bababa, ay ito yan makikita natin. Ayan. Sa kabila, tabas. And then, ito, naka-solid line sa taas. Ibig sabihin yan, completely naputol. And then dito naman, kung makita nyo, may solid line din dito na naiwan. Ibig sabihin yan, nasa baba yan. Okay, so ito yan mga kabakal. And then, itong imaginary line na to, sa baba, ayun yung pinutol na dito. Okay, ngayon, kapag tinignan natin sa taas, ito yan, oh. Kung makita nyo, putol ito. Itong part. And then ito, buo. And then ito, putol sa taas. Ayan, kung makita nyo, solid line. Okay. So, itong mga blue na to, ayan, nakasolid na yan. Yan mga plate. Yan, mga plates yan, mga kabakal. Cleats, ang tawag dyan. C-Parlin cleats. Kakapitan ng mga C-Parlins. Okay. Tapos, dito naman tayo sa may dulo. Ito yung dulo niya, mga kabakal. Yan, kung makita nyo dito, may degree siya, may angle. 73. Mula dito sa taas. And then, kapag in-square mo yan, 73 yan mula dito hanggang dito. Okay, ngayon ang tatabasan natin. Tatabasan natin ng 106. Okay, so ayan, 106. 106. Tapos kung makita nyo dito sa may drawing natin, solid line, mga kabakal, yung putol. Okay, so ibig sabihin yan, yung flange niya ay putol, and then yung kanyang web may iwan. Ayan o, kung makita nyo may nakasolid pa rin na natira, solid line. Pero sa harap natin at saka sa likod, putol yan, mga kabakal. So katulad nito, ayan, putol, and then sa likod, putol. Diba? And then naiwan, katulad sa drawing, may nakita tayong straight na line na solid. Ito yon, yung web niya, ayan o. Okay, so ito yan. And then dito naman sa taas, ayan, gaya ng sinabi ko, imaginary line na naman. Okay? Kung makita nyo, imaginary line, hindi siya solid line. Kasi kapag solid line yan, talagang makita mo yan, blue. So, ang putol nito ay 95. Mula sa labas, papasok, 95. So, katulad yan, mula dito sa labas, 95. Sukat lang tayo 95 hanggang dun sa likod. And then, yung putol niya dun sa likod, mga kabakal. Ayan o. Yung solid lane ay nakaharap sa atin, ibig sabihin buo. And then sa likod ay putol, ayan. Ngayon, ito yan, mga kabakal, ayan. Yan, kung makita nyo, putol. Kasi nakikita natin dito banda ay imaginary line. So, ibig sabihin yan, dun sa kabila yung putol. Kasi nakaharap sa atin yung solid. Okay. Kapag tiningnan natin sa taas, mga kabakal, kapag tiningnan natin mula dito sa taas, pababa, ito ang makikita natin. Yan, kung makita nyo, dito sa may side na to, ay buo siya. So, dito sa side na to, buo. Ayan, kung makita mo, ito yan, mga kabakal. Nakikita natin sa taas. Ngayon, ang solid line, ngayon, itong hidden line na to, or imaginary line na to, ito yan, mga kabakal, ito. Kasi hindi natin makikita yan kasi natatakpan nito sa taas. So, hindi natin makikita sa baba. Kaya ang makikita lang natin ay imaginary line. Mula dito. Ayan. Katulad yan, oh. Kapag tinignan natin sa taas yan, hindi natin makita. Kaya nagkakaroon ng imaginary line dito. Kasi natatakpan ito. Okay? Maliwanag. Ngayon, ito namang side sa kabila, ito yung pinutol natin na web ang naiwan. So, ito yan, mga kabakal, ito. Ito yan, oh. Okay? Kaya naging solid line yan, mga kabakal, kasi pag tinignan natin sa taas dito, ayan, nakikita natin. Ayan. So, nakikita natin to. Kaya itong part na to, papunta dito ay solid. Kasi nakikita natin ng buo. Okay. So, ito naman, itong line na to, mga kabakal, ayan, yung line na yan. Sorry. So, itong line na to, mga kabakal, papunta dito, ito yan, mga kabakal, ito. Ayan. Okay. So, ganun lang kasimple, mga kabakal, pag tumingin sa drawing. Alright, so tayo ang tatabas niyan, mga kabakal. Kaya kailangan checkin natin na maigi para hindi tayo malito. Kasi kapag nalito tayo dyan, halimbawa, ito na kupingan natin, instead na ito yung bawasan natin, ito na bawasan natin kasi mali yung tingin natin sa drawing. Mga kabakal, another repair na naman, ibabalik ulit natin to bago, ano, bago kupingan na naman dito sa kabila. Okay, so ganun lang, mga kabakal, kasimple. Alright, so sana namin natutunan kahit paano. Thank you and God bless.